parametro ng courtesy. Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. O ayaw nilang ilitaw, ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang sila isabina. Maliwanag ho kasi dito mga kababayan, ang ayaw mangyari nitong si Ping Lacson Boytago, alangan namang iimbitahan lang itong si Zaldico. Di ba? Pagka kasi inimbitahan mo itong si Zaldico, automatic na yun. Kailangan mong imbitahan itong si Martin Romualdez. Tama, mali? Nako, matindi ho ito mga kababayan. Hinarang ho nitong si Senator Rodante Marcoleta ang ombudsman bid nitong si Boying Remulla. Yari ka dito, Brad. Sabi siguro nitong si Senator Rodante Marcoleta, anak ng Tokwa Remulla, hindi ka lalaki ka usap. Pag nag-uusap tayo, ganito sinasabi mo. Pagkaharap mo na si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boytago, iba na naman sinasabi mo. Dito rin sa video na ito mga kababayan, tatalakayin natin yung mga usap-usapan sa mundo ng social media na di umano marami nang hindi natutuwa sa pamumuno nitong si Tuta Soto dyan sa Senado bilang Senate President. At nananawagan ho ngayon ng ating mga kababayan na dapat magbitiw na itong si Tuta Soto at ipalit itong si Senator Alan Peter Cayetano. Tayo naman ho dito mga kababayan, hindi naman ho tayo demanding kumbaga kung ano lang ang gusto ng mga kababayan natin dito sa PH Update. Yun ang ating ina-amplify sa channel, di ba? Ano ho ba? Kung kayo ho ba sa tatanungin, sa tingin nyo ho ba dapat nang palitan nitong si Senator Alan Peter Cayetano itong aso ni Martin Romualdez bilang Senate President dyan sa Senado? I-comment nyo ho dyan sa baba. At dito rin ho sa video na to, umuugong yung panawagan ng mga kababayan natin netizen ngayon sa mundo ng social media na kung saan gusto ho nilang magbitiw na itong si Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at ipalit itong si Senator Rodante Marcoleta dahil nakikita ho ng ating mga kababayan ang direksyon ng committee ngayon talagang papunta doon sa pagkalito at hindi ho natin malaman kung saan tutungo. Kung iyon napansin, wala ho ngayong Senate hearing, walang Blue Ribbon Committee hearing dahil ngayong mga panahon na to hindi ho nila malaman kung paano ho nila ililihis ang naratibo. Pag nagkataon, talagang madidiin etong si Zaldico at itong si Martin Romualdez sa mga statement na ilalabas ng mga napapabalitang gusto ding magsalita dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya naman, siguro ngayong mga panahon na to, di na ho kayo nagtataka kung bakit maraming umuugong na balita na di umano ititigil na yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Hahayaan na yung Independent Commission na tumalakay dito sa issue ng flood control scandal na to. Alam ho kasi nila na talagang maglalabasan na ang mga ebidensya kasunod ng paglantad nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho ang post nitong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan kinontra ang ombudsman bid nitong si Boying Remulla. Sen Marcoleta files a sworn opposition against Secretary of Justice Remulla ombudsman bid. The sworn opposition highlighted Sec Remulla's failure to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standard of probity based on his recent public pronouncement. Affirmation on Sen Erwin Tulfo's bending the law. It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Yun ho ang mga naging basehan sa pagkontra nitong si Senator Rodante Marcoleta sa ombudsman bid nitong si DOJ Secretary Boying Remulla. Alam naman ho natin lahat ang bottom line dito kaya gustong maging ombudsman nitong si Boying Remulla. Kumbaga protection niya yan, di ba? Alam niya kasi hindi siya pwedeng maging senador. So ang gagawin ho niya, ombudsman, kailangan mag-ombudsman siya. Hindi ho yan, impeachable ho yan yung position na yan Ngayon, pagka naupo na si BP Sara, ilang taon ba yung ombudsman na yan? Doon sa span na yon,
mapoprotektahan ho nitong si Boying Remulla lahat ng kabalbalan na pinagagawa ng kanyang amo na si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Ika nga, si Boying Remulla, malalim na ho siya dito sa issue na to, sa mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Sa ayaw sa gusto niya, kagaya ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito kay Pastor Apollo Kibuloy, malalim ho si Boying Remulla sa mga issue na yan. Kaya kailangan niya ho ng ika nga assurance, insurance, ika nga, na kung sakaling maupo tong si BP Sara, hindi siya basta-basta makakante. Ayun na, rekta na ho tayo dito sa ano. Pero tayo, approve tayo dyan sa pagkontra na yan itong si Senator Rodante Marcoleta at papalakpakan ho natin siya dyan sa isa na yan, ha? Ano ho yan, yung mga puntong i-release nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa kontra niya sa ombudsman bid na yan itong si Boying Remulla, talagang balidong-balido ho yan, mga kababayan. Dito tayo si Senator JV Hers, ito, game. The good one. Hindi ko lang alam kung anong rason kung bakit he was appointed, pero he was also being questioned. So, I don't know. So yung parang caucus niyo po yata kanya, pwede kayo malaman kung ano po yung matagal-tagal po kasi yung nasuspend eh. Malaman na bukas. Sir, nasa lang kay pag-resign ni Congressman Zaldico and yung paano yun sa Blue Ribbon Committee hearing? Well, I think that's, for me, welcome. At least wala na yung parliamentary courtesy. We can already invite him, and so that he will be able to answer all of these issues and allegations, no? But resignation does not mean that yung he will be exempt from accountability. So kailangan pa rin siyang managot dito at kailangan niya sagutin yung mga issues regarding the corruption, no, and the scams that rock the nation. Kasi buong bansa ang ginulo di ba? Both houses of Congress nasira dahil sa kanila modus. Kawawa ang mga senador, kawawa ang mga kongresista, hindi naman lahat ng kongresista kasama dyan yung mga aliporo, yung mga kasabot lang kawawa ang contractors, hindi naman lahat ng contractors may kalukuhan so lahat apektado. So sana magkaroon ng masagot na to para magkaroon na ng endgame nang makamove na tayo kasi lahat ngayon kawawa parang sobra tayong one of the biggest scams or probably one of baka biggest na ito in history. I know it's not the best of times pero kailangan talagang may managot dito para matapos, para masatisfy yung galit ng tao. Hindi maintindihan natin yung galit ng tao kasi sobra-sobra naman talaga nakakalula in fact, no? Kaya kailangan lang talagang may managot dito at yung sa akin lang sana maibalik yung focus doon sa mga nagsimula na modus, no? Na hindi naman sa naano ko sa mga aking makasama pero bakit sa Senado na baling ang init? Sino ba nagsimula ng lahat ng ito? Yung mga ganyang klaseng statement nang papantig-antengan nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago pagka naririnig nila yan di ba? Sino ba yung nagpasimuno ng parking ng mga pagbebenta ng projects, naglalako, di ba? Nung sagasa, hindi naman naririnig sa Senado wala naman naglalako rito, wala naman kontraktor dito Ang sa akin, kailangan malaman natin yung modus nang malagyan natin in aid of legislation, hindi na maulit, malagyan natin ng safeguards. Thank you, sir. Sir, din lang sa Yan, Senator Bato tayo, Senator Bato. Executive session. Pwede malaman if meron bang impormasyon tungkol sa sinasabing rumored coup. Rumored coup kay BBM nung time nung may malawakang protesta. Executive session yun hindi namin pwedeng i-share sa inyo yung pag-usapan namin. Pero natanong yan, sir. Well, everything was taken up. Because what do you expect from me? To ask from them, National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency. So, very, very crucial yung kanilang papel. So, you expect na matanong natin yan. But as to the contents of yung sagot nila, pag-usapan namin, I'm not at liberty to tell you kasi nga, executive session. Kahit kung may information lang sila, sir, about it?
kahit kung may information lang sila about it, sir? Basta executive session, kaya executive session para Pero sir, bakit po liwanag sa inyo, meron bang national security threat ngayon? O nagkaroon ba? walang tanungin na lang niyo ko some other time, huwag lang dito kasi obvious na senior ko sa inyo yung laman ng aming pinag-usapan sa executive session. So yun na lang, next si Congressman Saldico, hindi na po congressman na yun. I-invite niyo pa siya sa next Yan hearing ang ng tanong. Bureau. kung may maging next hearing. Pero hindi naman siya Ano ba pala? Ano bang naririnig-rinig mo dyan? Kasi alam ko ngayon Thursday, dapat may hearing ngayon. Kasi pwede silang mag-hold day kasi walang plenaryo ngayon, di ba? Walang plenary session ngayon. O di ba laging itinataon nitong si Ping Lacson Boytago yung hearing niya ng Thursday para tuloy-tuloy ang arangkada, ika nga walang istorbo. O ngayon, wala na. Ano ba? May nabalitaan ka ba na yung mga kasama ni Special Master Sergeant Gutesa magsasalita na rin? Talagang madidiin na yung mga amo nyo dyan sa Blue Ribbon Committee kaya ititigil nyo na. Kapal ng mga pagmumukha siya nyo. covered ng interparliamentary courtesy, di ba? So, pwede siya maimbitahan. You think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives, that he resigned, sir? Given yung dami ng accusations, It's not enough. Stepping down is not enough. what will be Ha? enough? What will be enough is thorough investigation. If it warrants prosecution, and if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Hindi sapat na bumaba lang siya sa posisyon niya. No, bakit sapat na? Kung kinakailangan talagang managot. Pero Good. sa tingin niyo mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-resign na po si Congressman Go. Mas pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Pero tingin niyo ba, sir, sisipot dito yun? Whatever, sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Di ba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from coming from the courts as a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. Pero sir, sa minority, isusulong nyo na i-contempt siya pagka hindi siya dumalo. Of course. Pero sir, Sorry, paano pero niyo sir. contempt hindi mahanap, sir, until now. Kaya nga i-contain mo dahil hindi magpakita. But it's not in the country, sir. How easy will it be? Yeah. Bakit? Ang labo naman ng mga to. Nung kay Arnie Teves, nung nagkakaroon ng hearing sa Senado, kinontempt siya kahit nasa ibang bansa siya. Pag natapos na yung 20th Congress, edi malilip yung contempt niya. Kung wala ka sa country, hindi ka pwede umuwi. Kung gusto mo talagang harapin yung Blue Ribbon Committee. Sir, parang kay Alice Guo, ganyan mangyayari. Ha? Parang yung kay Alice Guo. Ano ba nung nangyari doon? Lumipad din siya na ibang bansa, tapos merong arrest order ng Senate. Correct. O yun ang nangyari sa kanya, di ba? Ganun ang mangyayari. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Pero kayo sir, i-request niyo po na patawag po si Congressman ko kayo sir. So next Obvious. We will do that. Hindi lang naman ako. Pati taga majority, alam ko gusto rin nilang imbitahan yan because siya ang laman ng lahat. Sir, we get your statement na lang doon sa sinabi ni VP Sara na unstable daw po yung government po. Can we get your statement? given the Well, that's her opinion, no? That's her opinion. Nakikita niya na medyo maraming nangyayari na hindi maganda. That's opinion niya yun. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon, mukhang stable naman siguro. Stable naman siguro. Considering the threat, sir. Meron. May threat. Pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa threat kung meron man. Sir, sabi niyo may threat. Sinabi niyo may threat. Ano yung threat, sir? Ano nila, yung mga kuan lang, yung mga
yung mga taong disgruntled, nagagalit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. So yun lang, yun lang. Ano yung police and military? Ha? Police and military? Yung mga disgruntled na Mamaya, palabasin na nyo naman na yung aming executive session, nag-share ako sa inyo ng informasyon. Sir, how's the morale of the uniformed personnel given yung allegations ng kaliwat ka ng katiwalian? I can only speak doon sa mga retired. Mga retired. Itong mga sa active, hindi tayo magbibigay ng opinion sa kanila. Marami tayong nakikita through social media, through, nakita nyo, nag-stage sila ng sarili nilang rally dyan sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo, di ba? Those are retired AP and AP and PNP and uniform personnel people. So how's the morale of the retired uniformed people? Galit sa nangyayari. Gusto nilang palitan si BBM, sir? Ha? Gusto nilang palitan si BBM? Sila natanungin natin. Basta alam kong galit sila sa nangyayari. So hindi sila kontento, sir, sa mga ginagawang investigation dito sa corruption? I don't know kung anong opinion nila. Hindi kami masyado nag-communicate. Nababasa ko lang yung mga pinapalabas nila ng mga sentimento. Enough ba yung galit nila to pursue a threat to this government, sir? Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, Kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. future, Aside from being a Filipino, they are people coming from, they are retired officers na pwede rin may certain degree of influence pa rin sa komunidad. Ha? Sir, whatever happens, naka-ready naman si BP Sara. Ha? Ano man yung mangyari, naka-ready si BP Sara. Mahirap na. Ewan ko sa inyo. Ikaw na sumagot just tanong mo. Ano sumagot? sir, yung sinasabi, Ito kasi ang problema sa mainstream media sa ating bansa, puro basura at anong. Anak ng tokwa, puro intriga. Umikot doon sa merong kuplat, merong ganito. Sa bagay, ang kasi ang idea dyan, dapat talagang puro sensational yung mga ibabalita nila. Para mas kumita yung mga amo nilang mga politiko din. Eto, dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Mga langya talaga kayo. Ituloy natin to. Sige, tapusin na natin to. pwedeng ma-develop na threat, future yon. Not Future. 100%, not Future. Kapag hindi na-address. Pag hindi na-address, yun lang. Dapat i-address kagad. Sir, anong comment nila doon sa mga binitawan na tirado ni SP Cheese kahapon? Eh? SP Cheese kahapon. Nagagamit lang ba talaga yung pangalan ng mga senador, sir? All guys talaga sila. Mahirap na maging spokesperson nila. Sila na lang tanungin mo. Meron naman silang they have enough reasons to believe kung talaga bang yung allegation sa kanila ay totoo o hindi. Sila na lang tanungin nyo. Sir, hindi ka kasama doon sa list na nagkaroon ng insertion for this year? I don't know. Basta ako, lahat ng mga sinabit sa akin ng mga request ng mga gobernador, mga mayor, barangay kapitan, ng mga farm to market roads, mga munisipyo, mga sinabit ko sa finance committee. Yung, Ano yung congressman? Meron ano ho kasi yan mga kababayan eh. Senador ka eh. O kung valid naman yung yung hinaing lumapit na yung na gobernador, hindi ako makalapit sa DPWH, puro congressman lang daw dun siya eh. Di ba? O hindi ako makalapit sa House of Representative, puro contractor yung mga yun siya eh. Gaganunin ka yan eh. O sa DPWH, puro insertion sila doon. Sa NEP pa lang, mga congressman lang nakakasingit. Ayaw lang pasingitin yung mga yung mga hinaing namin sa mga lugar namin eh. Valid naman to, Sen. Ayan yung picture, ayan yung drone shot, ito yung date, ito lahat. Nandyan lahat ng mga detalye, Sen. Isingit nyo naman, kawawa kami pagka kailangan pa namin maglakbay ng napakalayo para lamang maikutan tong lugar na to. Pero pagka nagkaroon ng farm to market dyan, makakadaan na kami ng matiwasay, di ba? Yung yun eh.
Sa bagay, sis, ano bang plano ni Ping Lacson? Pagmukahing masama lahat ng kasama nila dyan sa Senado. Lahat ng senador ng 19 Congress merong insertion. Anak ng tukaw na yung sabi nun. Congressman na nanghingi sa atin ng mga nagpatulong na ma-implement yung kanilang mga priority projects. So sinabit ko. So hanggang doon lang, sinabit mo lang, walang push na talagang... Paano ka mag-post na opposition ka eh? Hindi ka nga... Wala na, basta sabit ko lang. Kung maawa sila, pagbigyan nila yon, then makakatulong sa ating sambayan na mabigyan ng covered court, mabigyan ng mga hinihingi nila. So, yun lang naman. Kung pagbigyan nila, maganda. Pero kung hindi, wala rin. Okay lang. Pero anong sabi niyo doon sa mga kickback allegations dun sa mga kasama niyo sa minority? Sabi sila na lang, mahirap na ako ang magbigay sa hindi maganda. Sila na lang tanungin nyo. Okay. Thank you. Sir, ni VP kahapon. Ano po pinagmitingan niyo ni VP kahapon? Nagkataon lang yun na dineliberate yung budget of the Office of the Vice President dito sa umaga. Then after that, pumunta kami sa opisina ng isang senador, nag-lunch kami doon. Then after nag-lunch, sabi niya, ano kaya kung manood ako sa privilege speech ni Senator Chis Escudero. So, pumunta siya doon para manood. Pero sir, Makinig lang. din siya last week eh. Nakapagpulong din siya sa inyo last week. Oo, kuwan lang. Timing lang yun. May mga... Ito kasi mga mga media na to masyado mga malisyoso no? Importante siyang pinunta dito. Pero siyang... Well, pinalaman yun doon sa mga umuubong na kuplat. wala. Bakit siya makialam dyan? Hindi ka siya nagpapakita. Sir, ba't alam ni Vicky Sara yung speech niya? In-inform ni Cheese? May narinig lang siya na magdi-deliver ng speech si Cheese. So, nakinig lang siya. Nakinig. Alam niya nakasama siya dun sa speech about the impeachment, sinasabing finish ni Hindi niya alam kung anong mga laman, basta alam lang niya na magdi-deliver ng speech. So, makinig lang siya. So, natawa si Vicky Sara kasi naging dun si Speaker. I don't know. Hindi na kami nag-usap after nung delivery ng speech ni Senator Cheese. Umalis naman siya pagkatapos din. Sir, last na po. Sir, may get your comment lang po dun sa mga nagsasabi na parang na-coach daw yung ilang testigo sa Blue Ribbon Committee. Parang na-coach daw, naturuan. Na-coach? Sino magko-coach? Sino magko-coach? Sino nagko-coach? Sabihin nila, sino? Sino magko-coach doon? Ang iba po ang tinuturo, senador, or iba naman po, DOJ daw, coach. Nag-coach ang DOJ doon sa... Kaya daw po nagkakaroon, lumalabas may supplemental affidavit after ng meeting doon. DOJ na lang talangin niyo kung wala man tayo doon. Nandito lang tayo sa Senado eh. Pagdala doon sa resource person sa kanila, sila na lang naman nag-uusap doon. So, hindi natin alam. Pero siya yung allegation may mga senador din daw po na nag-coach. I don't think so. Ako, kung sabihin nila, si Senator Marcolita ang pinaparinggan nila na nag-coach doon sa yung retired Marines, mukhang malabo. Mukhang malabo dahil umakita nyo, no, yung kanya, aside sa kanyang affidavit, may mga lumalabas na impormasyon doon na that came out naturally na wala doon sa affidavit niya in the course of questioning. Makita mo yung tao na kinots dahil masyadong mag-ingat sa kanya sinasabi. Pero pag hindi kinots, natural na lumalabas yung mga impormasyon galing sa kanya, pag siya ay tinatanong, then I don't think kinots yun. Pero isa na lang, may statement yung AFP, pinag-aaralan daw nila yung pag-file ng kaso Sa? laban doon sa mga retired military officers na nananawagan ng pag-aamas. Yung rebellion. Comment. Retired ako ha? Baka kasama ako dyan. Hindi? I don't know kung anong tingin nila doon. Basta as far as I know, nag-stage ng rally yung mga retired dyan sa harap ng gate 4 ng
Camp Aguinaldo, and it was observed to be very disciplined and very organized na rally. Wala mang gulo na nangyari. Sir, parang clear lang. So, may present threat ba sa BBM administration? I don't know. Ayaw ko mag-comment dyan. Alright? Kinakabahan na ho yung mga mga mainstream media na to. Huwag kayong mag-alala kung sakaling magkaroon ng problema. Kung sakaling ang sambayan ng Pilipino talagang gumalaw na, huwag kayong mag-alala. Isa kayo sa mga yung mainstream media na yan. Puno na ho ang sambayan ng Pilipino sa mga kababuyan ng mga mainstream media na yan. Hindi naman siya inaano natin sila, no? Darating, ika nga. Ito, paging ganun natin mga kababayan. Ito kay Senator Dante Marcoleta, interview niya ho dyan sa SMNI. Game! Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ginagalang yun. Iniimbita mo eh. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang Yun ang problema talaga. Yun talaga yung bottom line doon, ika nga. Doon tayo nagkakaproblema eh. Di ba? Wala namang problema. Imbitahan yung subpina problema. But interparliamentary courtesy, imbitahan nga lang. Di ba? Yung mga nung sa Tuadcom, iniimbitahan naman itong si Senator Bato de la Rosa. Iniimbitahan naman itong si Senator Christopher Bongo. Hindi lang sila dumadalo. Pero hindi sila sinusubpina. Yun ang problema dito kay dito kay Ping Lacson Boytago. Di ba? Tatakit. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Pero ba ako nilabag doon? Wala. Voluntary siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta roon eh. So bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at transparency? Yan. Meron ding mga Dito sa isa na to, wala tayong binibed na law. Ika nga kagaya dito kay Erwin Tulfo. Yung accountability, accountability o courtesy? Sige nga mga kababayan. Nung kay Vice President Sara Duterte, binaboy nga nila. Nung interparliamentary courtesy sa opisina ni, itong courtesy sa opisina ni VP, wala ko silang binigay na gano'n. Harapang pambababoy ang ginawa ng mga congressman na yan. Doon sa panawagan nilang accountability. Pero merong COA, dito sa isa na to, literal na dinadala ang mali-malitang mga bagahe. Mali-malita na bagahe pa. Mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang pinapadala sa DOJ. Hindi naman wala kayong pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? Ni-raise ko na nga yun sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito eh. Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin. Kukunin niya bigla. Pagkatapos dun niya pagtatatanungin. Pagbalik niya meron supplemental affidavit. Ano ba tayo rito ka ako? Investigative ano ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lamang yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Pinakatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito eh. Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, imik. Napapansin siguro yan ng marami nating kababayan. Opo. Pansin yan. Totoo po yan. Hindi lang napapansin yan, Sen. Dante Marcoleta. Kaya ako, sinasabi ko dito, kung mapanood man to ni Sen. Dante, nasa likod nyo ho sa bayan ng Pilipino dito sa isa na to. Kaisa nyo ho ang ating mga kababayan. Huwag ho kayong ika nga magpa-apekto doon sa
mga sinasabi ng Senate President pro tempore nyo dyan, yung si Boy Tago. Wala akong kwenta yung Boy Tago na yan, anak ng toko. Wala akong naniniwala dyan sa mama na yan ngayong mga panahon na to. Kaya kung tayo tatanungin dito, dapat ibalik yan si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Kasi mula nung hinawakan itong si Ping Lacson Boy Tago, yung committee na yan, nagkanda hendot-hendotan, hindi na natin malaman kung saan pupunta. Punta tayo DOJ, punta tayo dito, punta tayo sa mga senador, punta tayo dito sa mga... Pag napupunta na doon sa amo niya si Martin Romualdez, nagkakanda hendot-hendot na hearing. Pambihira. Senator, at yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso, itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? No, hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin, lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito. Yan. Ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Palakpakan natin si Senator Rodante Marcoleta. Napakababaw na argumento niyan. Hindi naman nga, di ba sinabi mo na nga, imbitahan lang naman, wag nang, hindi naman natin isusubtina Imbitasyon lang naman, binibida ng isang gunggong, nitong si Tutaso, ditong si Ping Lacson Boy Tago, na hindi naman ganun meron kaming interparliamentary courtesy, hindi namin sila pwedeng ipatawag, imbitasyon nga lang, hindi naman sinusubtina. Kaya ang problema kasi, pagka inimbitahan itong si Elizalde ko, tatanungin siya ng mga kababayan natin Tatanungin siya, bakit si Elizalde ko lang iniimbitahan nyo? Bakit hindi natin imbitahan itong si Speaker Martin Romualdez? Nandun nabanggit naman pangalan niya di ba makikita nyo mga kababayan? Ganoon laruin ni Ping Lacson, yung hearing na yan sa Blue Ribbon Committee. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang sila isabina. Maliwanag ho kasi dito mga kababayan, ang ayaw mangyari nitong si Ping Lacson Boy Tago, alangan namang iimbitahan lang itong si Zaldico. Di ba? Pagka kasi inimbitahan mo itong si Zaldico, automatic na yun. Kailangan mong imbitahan itong si Martin Romualdez. Tama, mali? Pinipilit ho nila talagang mabaling yung atensyon ng ating mga kababayan sa kung ano-anong usapin ngayong mga panahon na to. Ang problema dito, ayaw mangyari nitong si Ping Lacson Boy Tago na imbitahan itong si Zaldico tapos mapansin ng ating mga kababayan, teka lang, Ping Lacson Boy Tago, bakit hindi mo inimbitahan itong si Martin Romualdez? Nabanggit din naman pangalan niya. Yun ang iniiwasan nitong si Ping Lacson Boy Tago. Yung kortesiya, na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang mo? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Yun. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chango. May problema ba doon? Pero ba ako nilabag doon? Wala. Voluntary siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron 3 na ata. Bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Yan. Sige po, banatan mo matas bang kortesiya sa accountability at transparency? Yan. Magsalita sila, parang akala mo mga moralista magagaling. Yan. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Di ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko, mas mataas ang accountability. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino
ang gumawa ng lahat ng ito Oh. na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang Saludo. nalusaw at Sa- takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho natin itong ang ating napakagiting na senador. Kasi Senator Rodante Marcoleta. Saludo, Sena. Ako, yung mga tinuran mo na yan, nakumpleto ang araw ni PH Update, ika nga. Yun kaya pala nag-iiyak si Ping Lacson ngayong umaga. Nakita niyo ho ba yung post niya? Nakita pinaparinggan niya yung pusa, nagnamyaw-myaw daw sa ground floor. At doon naman daw sa taas merong asong tahol ng tahol. Anak ng Petra Garapata. Kaya napaisip ako, tahol ng tahol. Hindi kaya si Tuta Soto ang pinariringgan itong mama na to. Mas always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalo na kay Ping Lacson. Ping Lacson Boy Tago dito kay Tuta Soto. Mga aso ho yan ni Martin Romualdez. Isang kamay ni Martin Romualdez. Pagka hinila niyang ganun, pagka ninombrahan niya na ganito, kunyari ito, si Tuta to, ito yung si Ping Lacson Boy Tago. Pagka hinila niyang ganito, dapat alam na ni Ping Lacson Boy Tago gagawin niya. Pagka ginan niya nitong si Martin Romualdez ang kamay yan, may tali sa ligan eh. Ngayon pag pinagsabay niyang ganun, nagkakanda hindot-hindot ang Senado pagka nangyayari ho yan mga kababayan. Malino natin ang Pilipinas. Huwag ho kayong maniwala sa mga kabalbala ni Ping Lacson at itong si Tito Soto. Maraming salamat mga kababayan.